Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit ginawa niyo yun sa anak ko? Anak niyo po. Nasawi ang 35 taong gulang na anak ng ginang na yan matapos saksakin kahapon sa harap ng kanilang bahay sa Bicol Area Barangay Tanza 2 sa Navotas City. Ang suspect, kanya mismong ama. Hirap din po sa kalooban ko. Anak ko patay, yung asawa ko nakakulong. Sa investigasyon ng Navotas Police, nagtatalo kahapon ang kinakasama ng biktima at kanyang pinsan nang lumabas daw ang suspect. Itong victim, nakialam din at tinawat naman yung kanyang tatay at sinabing huwag na lang pakialaman yun. Pero bigla raw pumasok sa loob ng bahay ang suspect. Naglabas ng kutsilyo at biglang isinaksak ng kanyang anak sa dibdib. Kitang-kita raw ng kinakasama ng biktima ang pangyayari, pero di raw nila ito naawat. Ginano niya agad tapos sinaksak niya tapos inulit niya pa ulit. Hinahabol niya nga rin po kami, ilan kami hinahabol niya eh. Tumakbo kami papunta doon. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Ang tama po nito ay sa dibdib, sa puso po. Sa gitna po talaga. Naaresto ang suspect sa follow-up operation. Depensa niya, sinaway lang niya ang mga nag-aaway, pero sinaway daw siya ng anak. Tapos sinagot ako ng, anong pakialam mo? Papansin ka pa. Banatang kita eh. Parang panting yung pandinig ko, ba't nakuha ko yung panghiwa ng sibuyas? Yun lang. Hindi nyo na ng control tayo, makaharap mo na siya? Di na po, kasi nabigla din ako sa salita niya eh. Naulila ng biktima ang 6 niyang anak. Sinampahan na ng reklamong parricide ang suspect na nakakulong na ngayon dito sa Navotas Police Station. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi tatapatan ng Pilipinas ng water cannon ang panghaharas kamakailan ng China Coast Guard sa ating mga barko. Yan at iba pang tugon ng Pangulo sa ilang issue tinutukan ni Ivan Mayrina. Kasunod ng pinakahuling pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas, amungkahing dapat ay may water cannon din ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Pero ayaw ng Pangulo sa ganitong tapatan. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nagkaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. Unang pahayag ito ng Pangulo kaugnay ng insidente sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc na unang pagbuga naman ng tubig ng China sa ating Coast Guard. It is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve. Samantala, gusto ng Pangulo na maibalik sa Hunyong pasukan sa 2025. Para sa school year 2024-2025, Hulyo muna ang pasukan. Every day, you turn on the news, F2F classes are canceled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan na. Natawa naman ang Pangulo nang hinga ng reaksyon sa pagdawit sa kanya sa paggamit ng iligal na droga. Hirit pa ni Executive Secretary Lucas Bersamin, contrived o pilit ang aligasyong ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Bagamat may mga pag-ulan na, nasa danger level pa rin ang damang init sa maraming lugar sa bansa. Malaking tulong ang init sa ilang labandera sa Ilocos Norte. Pero sa Pangasinan, iniimbestigahan kung heat stroke ang dahilan ng pagkamatay ng 3 driver. Nakatutok si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Iniimbestigahan ngayon ng 1 Pangasinan Transport Federation kung heat stroke nga ang ikinasawi ng 2 jeepney driver sa Calasiao at ng isa pa sa Eastern Pangasinan. Sa gitna pa rin yan ng sobrang init ng panahon. Lagi kong sinasabi na talagang mainit yung panahon. Tulad ngayon, no? Itong oras na ito, magpahinga lang sila.
wag nilang ipilit kung talagang hindi kaya para iwas din sa trouble. Yung mga nasa labas na mga traffic aids natin, mga policemen, mga delivery men, mga jeepney drivers. So, dapat may baon po silang tubig, tricycle drivers, ganun po. Dapat handa po sila, laging may dalang tubig. Kabilang sa pinag-iingat ang mga senior citizen. Ingat lang sa katawan. Maligo ka. Everyday ligo. Kahit na 2-3 times. Ako 2 times in the morning. At mga nakabilad sa araw kung trabaho. Uminom po lagi ng tubig, tsaka minsan kailangan din po ng magpahinga ng konti para di po tayo ma-heat stroke. Marami pa namang lugar sa bansa ang umabot sa danger category ang heat index o damang init. Sa Madela, Quirino, halos matuyo na ang mahigit 1,000 ektaryang maisan dahil sa sobrang init. Ayon sa Municipal Agriculture Office, sa 32 barangay doon dahil sa sobrang init, karamihan ay nasa mabundok na lugar. Tuloy sa pagdiskarte ang mga Pinoy para maibsan ng init. Sa Coronadal City, ginawang bathtub o tila mini pool ng isang pamilya ang sidecar ng kanilang tricycle. Fresh pa ang tubig mula sa spring. Sa Sarat, Ilocos Norte, nakakatulong daw ang mainit na panahon sa hanap buhay ng mga labandera. Kaya raw nilang kumuha ng mas maraming labada dahil mas mabilis na raw itong matuyo. Dagdag kita nga raw ito para sa mga labandera. Sa Bontoc Mountain Province, bigla namang umulan sa gitna ng mainit na panahon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Claire Lacanilaw, nakatutok 24 oras. Dobleng perwisyo ang nararanasan ng mga residente sa isang village sa Taguig matapos silang maputulan ng supply ng tubig gripo. Doble umano sa totoong bill ang ibinabayad nila pero hindi pala nire-remit ng grupong nakatoka sa paniningil kaya lumobo sa 5 milyong piso ang utang sa Manila Water. Nakatutok si Maki Pulido. 6 na araw nang tinitiis ng halos 2,000 residente ng Palar Village, Taguig City ang kawalan ng tubig. Kaya naluha ang ilan ng aking kumustahin. Sobrang hirap po talaga. Lalo pa sa may depresya po kami pareho. Ako sa puso po ang ano ko, tsaka high blood po ako. 60 anyos na ang mag-asawang Lourdes at Wilfredo pero tinitiis ang araw makapag-igib lang sa poso. Nahihilo po. Puti lang po kaya pumalit po lang yung aking panghakot. Mahirap po, wala po kami magagamit sa tubig eh. Ang pamilya ni VM di na makapag-ulit ng ligo at bumibili ng bottled water dahil di naman tiyak ang linis ng tubig poso. Ang hirap. Kasi may mga anak kami. Kasi paano na lang kaming mga may opera, may mga senior. Pinuto ng Manila Water ang tubig gripo sa kanilang lugar dahil sa mahigit 5 milyong pisong utang ng kanilang People's Organization na Inner Port Neighborhood. Ang grupo ang natokang maningil at magbayad sa Manila Water dahil naka-bulk metering pa sila o walang kanya-kanyang metro dahil Basis Conversion Development Authority o BCDA ang may-ari ng kanilang lupa. Tinatayang doble ng singil ng Manila Water ang singil sa kanila pero hindi pala nare-remit ng Inner Port Neighborhood ang bayad nila. Nagbayad sila ng 650,000 nung nakaraang linggo. Pero ang sabi ni Manila Water, Kapitana, is not enough na para po i-reconnect ulit. Umaasa ngayon ang mga residente sa parasyon ng truck ng tubig pero reklamo ng ilan. Hindi kami nabibigyan ng truck ng bombero ng tubig, laging lampas doon sa dulo. Sabi ng barangay, maghapon at magdamag ang pagsusupply nila ng tubig. Magkakaroon na rin ng 6 na stations na mapag-iigiban ng libreng tubig. May tubig gripo man sa ibang lugar sa Metro Manila, bumaba naman ngayong araw sa 185 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng domestic water ng Metro Manila at irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Kaya pinagbabawalan muna ng DENR ang mga golf course sa paggamit ng tubig mula sa mga water concessionaire. Ito'y kahit may sariling imbaka naman ng tubig ang karamihan sa mga golf course. Hindi lang naman yung golf courses yan, mayroong mga gardens, mayroong mga paglinis sa clubhouse, etc. etc. Sana ay tumulong na rin sila doon sa pagtipid ng konsumo ng tubig.
Sa mga bahay naman, sana raw gumamit ng balde, huwag hose, sa pagdilig o paglinis ng kotse. Kailangan magtipid para maiwasan ang rotational water interruption dahil sa Hulyo pa inaasahan ang mga pag-ulan na pupuno sa Angat Dam. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Isa pang tulay at isang flyover sa EDSA ang nakatakdang kumpunihin bukod sa EDSA Kamuning Flyover. At may tsansang magsabay-sabay ang paggawa sa mga yan at tumama sa tag-ulan at Kapaskuhan. Nakatutok si Joseph Moro. Nagpulasan ng mga tauhan ng mga karinderya at mga nakaparadang sasakyan sa Scout Madrinian sa Quezon City nang dumating ang mga operatiba ng MMDA. Ito ang nagiging cause ng traffic eh. Pag may kakain, nakaparada dyan. So kung walang tindahan dito, walang paparada dyan. Bantay sa Gabal. Sa Gabal pa yan. Ayun ang daanan. Ang laki-laki oh. Pumalag naman ang mga sakay na sasakyang ito at itinapon ang tiket na ibinigay ng MMDA. Pero dahil natikitan na, pinayagan na ring umalis. Pag nag-renew siya na sasakyan at hindi niya tinubos, hindi siya makaka-renew ng lisensya niya. Sa kabuuan, 17 motorista ang natikitan at 5 sasakyan ang hinatak. Ayon sa DPWH NCR, sisikapin nila na matapos ng mas maaga itong EDSA Kamuning Flyover para lumuwag-luwag naman ang daloy ng trapiko. Dahil 2 tulay pa ang nakatakda nilang kumpunihin bago matapos ang taon. Sa EDSA pa lamang, 2 pa ang dagdag, ang Magallanes Flyover sa Makati-Pasay border at Guadalupe Bridge sa pagitan ng Makati at Mandaluyong. Kukumpunuhin din ang Lambingan Bridge sa Maynila. Ayon sa DPWH NCR, sa susunod na linggo, magsisimula na ang pagkumpuni ng gitnang lane at pagpapatibay ng ilalim ng southbound ng Magallanes Flyover. Mahigit 160,000 pa naman ang dumadaan sa flyover mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. Pero hindi pa naman isasara agad ang flyover. Kapag medyo maluwag na tayo dito sa Kamuning, saka ho natin isasara kasi it would take around 6 months din yung pagsasara natin dyan. Pero may 2 naman hong lanes na bukas ho para sa ating mga motorista. Bago naman isara ang Guadalupe Bridge na dinaraanan ng mahigit 143,000 na sasakyan mula 6 a.m. hanggang 8 p.m., kailangan munang gumawa ng temporary bridges na sisimulan sa Agosto. Nirekomenda ang pagpapatibay sa tulay laban sa mga mas malalakas na lindol. Kung matuloy ang mga schedule, 3 repair sa EDSA ang sunod-sunod na may tsansa magsabay-sabay ang paggawa at tatama pa sa tag-ulan at Kapaskuhan. Nakikipagtulungan naman po sa pangunguna ng MMDA at saka ang mga local government units natin. Kung kinakailangan, kung walang magagawa, isasara natin. Pero kung hanggat may iwasan natin magsara, iiwasan natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bilang tugon naman sa mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila, pinag-aaralang baguhin ang oras ng operasyon ng mga shopping mall. Nakatutok si Darlene Guy. Sumasama na raw ang pakiramdam ng 70 taong gulang na si Tatay Manolo dahil sa tindi ng init ng panahon ngayon. Kaya pumupunta siya rito sa isang mall sa Quezon City para magpalamig. Para makakinawa ng konti, lang nga medyo libre. Saka isang kape, 30 pesos ayos na. Mamaya, uwi na kami pagdating ng hapon. Sa mall din nagpapalamig si Kaysilyn at pansin niyang mas marami ngayon ang tao roon. Feeling ko, halos lahat din po ng tao ay nagpapalamig sa mall ngayong summer sa sobrang init. Dagdag hanap buhay yan para sa rider na si Sunny na naghahanap ng mga isasakay sa paligid ng mall. Yun nga lang, mas medyo matraffic ngayon. Lahat ng mall, medyo heavy traffic talaga. Para tuloy sa jeepney driver na si Eddie, bawas kita ang mabigat na traffic ngayon. Mga pumupunta sa mall, kabilaan, mga sasakyan, mamayang hapon to, puno to rito. Kaya pinag-aaralan na raw ng Metro Manila Council ang pag-a-adjust ng mall hours pareho sa ginagawa tuwing holiday season. Imbes na hanggang 9 o 10 p.m., pinaabot ng 11 p.m. o hanggang madaling araw ang mall hours para madelay pa ang uwian ng ilang shoppers. Ito isang bagay na papag-usapan at papag-aralan, ngunit gusto ko pong linawin na wala naman hong polisiya pa dyan at wala naman pong decision pa dyan. Kasama rin sa pinag-aaralan nila ang inaasahang mga pagbabago sa klima sa mga susunod na linggo at buwan. Pero tandaan po natin, no? According to Pag-asa, La Nina will start possibly in a few weeks or maybe in 1 or 2 months. So baka magbago rin po ang weather patterns natin sa mga darating na linggo.
Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Happy Monday mga kapuso! Ready na sa bardagulan at kulitan sa challenges ang cast ng Running Man Philippines Season 2 na sinugupa ang lamig ng South Korea. Narito ang chika ni Nelson Canlas. Let's go! Let's go! Running Man! Kahit winter sa South Korea, hindi uubra ang lamig sa mainit na game ng runners ng Running Man Philippines Season 2. Game face-on sa challenges sina Micael Daes, Glyza De Castro, Buboy Villar, Kokoy De Santos, Lexi Gonzalez, Angel Guardian, ang newest addition sa kanila na si Miguel Tan Felix. Sobrang welcoming nila sa akin. Actually, halos karamihan sa kanila nakasama ko na rin before. Hindi rin siya naging mahirap sa akin na makikonnect sa lahat. Ikinuwento nila sa GMA Integrated News ang level up na pagbabalik ng reality game show on Philippine TV. Yung chemistry namin, yun talaga yung baon namin. At yung feeling ko lumabas dun sa content at sa mga missions. 100% A-game ang ibinigay ng runners, pero siniguro din nilang nag-enjoy sila sa paglalaro. Mas relaxed po ako ngayong season na to. So kumbaga nababalance ko po yung work tsaka yung enjoyment. For me, feeling ko 80-20. Kasi yung 20% na work, siguro yon plus yung pagising natin ng maaga and minsan yung nalilate din tayo minsan na matapos. Hindi ako nalilate maaga ko lang. Yung horror. Bakit ganon? Samut-sari rin ang na-invest nilang emosyon sa bawat mission. Hindi lang naman kami puro tawanan. Siyempre, may takutan din kami. May asaran. So, hindi siyempre mawawala yung pikunan din. Pero at the end of the day, we're all friends. Mas natutuwa ko ngayon kasi si Kokoy talaga, mas na siya eh. Mas lover boy. Mas naging lover boy na siya. Mas nailalabas niya yung feelings niya kay Angel. Totoo yun. Mas outspoken si Kokoy this season. Yan. Wow. Literal. Guys, let me explain. Ang sa akin lang naman, syempre, mas gusto ko lang maging genuine kay Angel para hindi na... Paano genuine kay Angel? Pakita mo ngayon. Paano yun? Paano genuine? Paano genuine mo na? Hindi na, wala na. Hindi naman kailangan sabihin niya. Very exciting din ang interaction at kulitan nila with their guests na local and international personalities. Kabilang na ang isang OG Korean runner at ang pagbabalik ni Season 1 runner Ruru Madrid. Mapapanood na ang Running Man PH Season 2 tuwing Sabado at Linggo simula May 11. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pinabulaanan ng National Security Council ang pinalutang ng China na umano'y kasunduan nito sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa Ayungin Shoal. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi po yan totoo. Sagot yan ng Pilipinas sa pahayag ng Chinese Embassy na meron umanong kasunduan ng Beijing at kasalukuyang administrasyon kaugnay ng Ayungin Shoal. AFP Western Commando Westcom umano ang nakipagkasundo na aprobado umano ng Defense Department at National Security Council o NSC. Pero sabi ng NSC, this is pure and clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. Nauna nang itinanggi ng Foreign Affairs at Defense Departments, pati ng AFP na may pinasok na kasunduan ng Marcos administration sa China. I don't think there is any cause for the investigation because this narrative coming from China is simply, there to create dissent and sow disinformation sa ating mga kababayan. Napansin naman ng Philippine Coast Guard na nagbibitiw na mga mapanlinlang na salita ang China tuwing ginigipit nila ang mga barko ng PCG at BFAR sa West Philippine Sea. They want to justify why this kind of aggressive actions, naratibo ng China is also being amplified by pro-China trolls at without naming names. These influencers somehow are affecting the Filipino people's appreciation of what's really happening in the West Philippine Sea. Samantala, nagpadala ng isa pang barko ang Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal para suportahan ang BRP Teresa Magbanwa na isang linggo nang nagbabantay
sa mga nagtitipon-tipong mga Chinese militia vessels doon. Ayon sa security analyst na si Ray Powell, kabilang sa inimbestigahan ng BRP Magbanwa ang posibleng pagtambak ng mga crushed corals sa bahura doon. Gaya ng nakita sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa at may Rosal Reef sa may Recto Bank. Ang dati namang binanggit ng China na gentleman's agreement nito at Administrasyong Duterte gusto ng paimbestigahan ng isang senador. Why is it important that the Senate exercises oversight over this gentleman's agreement kahit na sa nakaraang administrasyon pa ito? Because it will have implications moving forward. Could a past president surrender our right to fortify installations within these domains? These are questions that the legislature needs to understand and wrestle with. Bagamat kinumpirma ng kanyang dating tagapagsalita na may gentleman's agreement, iginit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang isinuko sa China sa kanyang termino, bagamat may palitan daw ng kontrol sa ilang teritoryo at walang kaugnay ng panghimasok ng China sa EEZ. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. It's a jam-packed May para kay Pulang Araw star Alden Richards, kabilang na dyan ang pag-release ng kanyang idinirect na movie. At grateful din si Alden sa kanyang new award. Makichika kay Aubrey Carampel. Maraming ganap si Asia's multimedia star Alden Richards ngayong month of May. Bukod sa kabi-kabilang endorsements, nakatakdang muling mag-host si Alden ng Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Ongoing din ang taping nila ng Kapuso biggest family drama of 2024, ang Pulang Araw. Ibinibigay ni Alden ang kanyang best para sa proyektong ito. Worth it yung pagod, actually. I would like to really say my gratitude to the writers, of course to Ms. Suzette Doctolero and Direk Dominic Zapata for, doing their utmost hard work for this. Kasi this is dubbed as the, one of the biggest legacy series of GMA for 2024. Bukod dyan, nakatakdang bumida si Alden sa ilang pelikula. Mas ganado nga raw siyang gumawa ng movie, lalo na't recently, pinarangalan si Alden ng Box Office Entertainment Awards 2024 bilang Box Office King para sa pinagbidahan at produce niyang film na 5 Breakups and a Romance. During that time when we were making that film, we were very skeptical with the box office because after COVID, after pandemic, the lockdowns and everything, sobrang nagsistruggle yung Philippine cinema. But, sumugal kami lahat. It was worth it. And I share this award, to all the people who have been part of 5 Breakups and a Romance. Ipalalabas na rin soon ang kanyang idinirect na movie na Out of Order. At kung bibigyan daw ng pagkakataong makapag-direct muli, nasa wishlist daw ni Alden na maidirect si global fashion icon Heart Evangelista. We see her as this, fashion icon, international fashion icon. But we go back to Heart's roots. Actress siya before eh. But syempre tatanungin ko muna si Heart kung gusto niyang pang bumalik sa pag-ate. Sa kabila raw ng kabisihan sa trabaho, laging naglalaan ng oras para mag-exercise si Alden, who is now in his running era. All of a sudden, in love ako sa pagtakbo eh. But really, it's really more of, getting into shape, since adult na tayo and yung work schedule is very demanding. Mas it pays to really watch your health rather than you abuse your body. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Wagi ang husay at galing ng Pinoy sa iba't ibang sports sa ilang kompetisyon abroad. Marami ang nakagold, kabilang ang kababayan nating 10 taong gulang lang. Nakatutok si Oscar Oida. Small but definitely incredible ang 10-year-old Filipino figure skater na si Dawn Jasmine Gotong. Naka-gold lang naman siya sa Open Figure Skating Trophy 2024 sa Thailand matapos talunin ang 32 competitors mula sa 9 na bansa. Sa 2024 Hong Kong Athletics Championships naman, tig-iisang gintong medalya ang nasungkit ni Hussein Lorania para sa Men's Open 800 meters. Lauren Hoffman naman sa Women's Open 400 meter hurdles at Christina Knott for Women's 100 meters.
Naka-silver naman si Robbie Brown sa Women's Open 400-meter hurdles, habang naka-bronze naman si Janry Ubas sa long jump category. Hard work paid off din para sa ating pambato sa Asian Jiu-Jitsu Championships sa Abu Dhabi, UAE. Naka-silver sa women's adult 45 kg si Kimberly Custodio. Tig-iisang bronze naman sina Annie Ramirez sa women's adult 57 kg. April Eppinger naman for women's adult 70 kg at si Danny Palanca sa women's adult 45 kg. Gayun din sina Kyla Napolis sa kategoryang women's adult 52 kg, Dylan Balmores sa women's adult plus 70 kg at Meggie Ochoa naman for women's adult 48 kg. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Inirereklamo ng dalawang asawa ng PDL sa Bilibid ang isinagawa umanong body cavity search sa kanila sa maximum security compound. Pagpapaliwanagin ng pamunuan ng Bureau of Corrections sa House Committee on Human Rights. Nakatutok si Mark Salazar. Kapwa nakakulong sa New Bilibid Prison ang mga asawa nila Gloria at Maricel. Dumulog sila sa Commission on Human Rights kanina dahil sa umano'y bagong visitation policy sa maximum security compound. Nang bumisita sila noong April 21, pinapirma raw sila ng waiver bago pinapasok sa cubicle para sa body search. Umiyak ako at nanginginig ang katawan ko habang pinatataas ang t-shirt at bra. Pinahubad din ang pants at underwear ko. Pinasquat ako ng 10 times nang nakahubot-hubad. After noon, pinatuwad. Nakailang bisita na raw sila roon, pero ngayon lang daw nila ito naranasan. Babae raw ang prison guard na nagsagawa sa kanila ng body cavity search. Ayon kina Maricel at Gloria, sinabi raw sa kanila ng prison guard na bagong pulisiya ito ng Bureau of Corrections sa Inmate Visitation Services Unit. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman sa mga oras na yon. Nahihiya ako sa aking sarili, sa kaharap kong searcher. Pakiramdam ko tinapak-tapakan ang pagkatao ko, ang dignidad ko bilang tao, na ito na lang ang meron ako. Siguro naman alam nyo to kasi pumirma kayo sa waiver, sabi niya. Pero opo, pumirma po kami sa waiver, pero hindi po kasi hindi naman siya naka-specify doon kung anong searching ang gagawin sa amin eh. Basta waiver lang na pumapayag kami sa anumang gagawin nila. Sabi ni Bucor Director, retired General Gregorio Katapang, hindi pa nakakarating sa kanya ang reklamo. Iimbestigahan niya ang aligasyon laban sa Inmate Visitation Services Unit. Sabi pa ni Katapang, ang mahigpit na screening sa mga bisita ay para hindi raw malusutan ng kontrabando ang pasilidad. Tanong naman ng samahan ng mga pamilya at kaibigan ng political prisoners. Bakit? Lahat ba ng mga drugs na pumapasok na naging trading point sa New Bilibid Prison ay galing sa private part, sa ari ng mga kababaihan, when in fact ang dapat i-investigate nila ay paano nakakapasok ang mga malalaking droga at mga kontrabando sa loob ng New Bilibid Prison. Sinamahan ng Makabayan Block sa Kamara ang mga nagrereklamong misis ng detainees. Ipapatawag din nila sa House Committee on Human Rights ang pamunuan ng Bucor para ipaliwanag ang ipinapatupad na body cavity search. Meron tayong tinatawag na sa United Nations, di ba? Yung Nelson Mandela ruling, protection of persons deprived of liberty. At the minimum, ang kahilingan po natin, wag gawin yun. No? Lalo na sa mga, hindi nga sila nakakulong pero sila yung parang may parusa ng ganon. Nasa Malaysia ngayon si Katapang para sa isang opisyal na lakad at haharapin daw niya ang issue pagbalik sa bansa. Sinusubukan din namin kunan ng pahayag ang Department of Justice sa di umano'y panibagong visitation policy pero hindi pa sila sumasagot. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Handang sertipikahang urgent ng Pangulo ang panukalang amyendahan ng rice tarification law. Kabilang dyan ang posibilidad na ibenta muli sa merkado ang NFA rice. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Suportado ng ehekutibo ang panukalang ibalik sa National Food Authority ang kapangyarihang magbenta ng bigas sa bansa para mapababa ang presyo nito. 2019 nang mawala sa NFA ang kapangyarihang yan dahil sa rice tariffication law na balak amyendahan ng Kamara. Ang panukalang yan, balak namang sertipikahang urgent ng Pangulo. Problema kasi, kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tariffication, sa NFA charter at saka sa rice tariffication law, magagawa natin, makokontrol natin. I think it justifies an urgent certification. Aamyendahan lang ang bahaging yan ng rice tariffication law, pero pabor pa rin ng Agriculture Department na ma-extend ito, imbes na ipatupad ang orihinal na pagkapaso nito sa susunod na taon. The continuation of the RTL is the way to go, in my opinion. We propose to strengthen the role of the National Food Authority as a price stabilizer by restoring its ability to import, but only through the authority of the Secretary of the Department of Agriculture. As of the moment, there is no way for anybody in government to do market intervention, which is needed during drastic times in our world history. Yun po ang goal natin na aagahan natin yung pagbaba ng presyo ng bigas. Pero dudo ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food sa NFA. Paniwala niya, ang dapat agad ipasa ay ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill para masawataan niya ang mga nananamantalang middlemen. Sagot ng NFA sa mga duda? Hindi naman natin masisi kung ganun yung reaction ni Senator Villar, no? Kasi may history talaga ng mga nangyari in the past. But right now, we're reviving the NFA. Kakaupo lang natin, wala pa tayong 2 months. Sabi naman ng ilang samahan sa agrikultura. Kung pwede, ang NFA, bumili na lang dito sa local farmers. And in case na talagang may kulang, siguro yung power of the President and the Secretary lang ang pwedeng humingi. Ang NFA, ang budget niya for palay procurement, dapat po ginagamit o ibinibili tuwiran sa ating mga magsasaka. Punto ng ilang kongresista, nang ipinatupad ang RTL, bumagsak ang presyo ng bigas. Pero nagmahal ito ngayong 2023. I cannot guarantee anything because I don't have the power to intervene. That's why I'm requesting for that power to intervene para pwede kong pabagsakin ng presyo. Nagkaroon na ngayon ng bagong cartel. Siguro, sa tingin niyo po ba may rice cartel? As a businessman, as a former businessman, I don't think there's an organized cartel. But definitely, I think there are some individuals who are trying to take advantage of situations. Ipagpapatuloy ang pagdinig bukas. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pumalo sa 50 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init ngayong araw. Naitalayan sa Clark Airport sa Pampanga. Sinundan ng 47 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan at 46 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes. Sa forecast ng Pag-asa, kabilang pa rin ang Dagupan at Clark sa mga lugar na may pinakamataas na heat index bukas na hanggang 45 hanggang 46 degrees Celsius. Sa Metro Manila, nasa danger level din ang inaasahang damang init na maglalaro po sa pagitan ng 42 at 43 degrees Celsius. Sa kabila ng mainit na panahon, asahan pa rin ang kalat-kalat na makapag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, maliit ang tsansa ng ulan bukas ng umaga sa malaking bahagi ng bansa. Pero pagdating ng tanghali, posibleng ulanin ang Pangasinan, Zambales at Palawan. Pagdating ng gabi, inaasahan din ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Tarlac at Negros Oriental. Mahina hanggang katamtamang pag-ulan naman ang aasahan bukas ng hapon sa Samar Provinces, Northern Leyte at Masbate. Sa gabi, posibleng ulanin ang Bohol at Negros Provinces. Bukas ng gabi rin inaasahan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, mababa pa rin ang tsansa ng ulan bukas pero hindi inaalis ang posibilidad ng biglaang pag-ulan. Easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin mula sa karagatang Pasipiko pa rin ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Sa pagpapatuloy po ng balikatan exercises
Sa Ilocos Norte naman nagsanay ang mga sundalong Pilipino at Amerikano para sa pagpigil ng mga mananakop sa dagat. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gamit ang Autonomous Truck-Mounted Howitzer System o ATMOS, pinaputukan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino ang mga target na drum na nasa tubig. Bahagi ito ng counter-landing live fire exercise ng Balikatan Exercise ngayong taon. Sa pagsasanay na ito, pinipigilan ng mga sundalo ang mga banyagang mananakop sa dagat. May heat signature sa loob ng target na nasa tubig upang ma-detect ng Javelin missile ng US Marine Corps. They come up, they had a few 50 cal and Javelin shots that were completely impressive and shocked the targets that were out there. The exercise is already an assurance that to improve the capability of our armed forces so that we can better serve the people. Isinagawa ang pagsasanay sa Lapas Sand Dunes sa Lawag City, Ilocos Norte. May layo yang mahigit 600 kilometro mula sa Taiwan na matatandaang may iringan sa China. Sa kaparehong lugar, magkakaroon din ng live fire exercise kung saan palulubugin ang isang luma at decommissioned na barko. Ang military exercises na isinasagawa ngayon, inalamahan ng Chinese Foreign Ministry. Hindi raw dapat tinatarget ng anumang military exercises ang interes ng anumang third party at pahinain ang pagtitiwala ng mga bansa at ang kapayapaan sa rehiyon. Binigyang diin naman ng US at Philippine forces na ang pagsasanay ay para sa pagpapalakas ng ugnayan at tulungan ng mga bansa sa Indo-Pacific region at hindi pag-uudyok sa ibang partido o bansa. We don't do this for any third party. We don't do this for messaging. We do this to create interoperability, to create readiness, to create integration on such capabilities as being able to command and control, sense the battle space. Nagkilos protesta naman sa Maynila ang grupong Gabriela bilang pagtutol nila sa Balikatan exercises. Pupunta dapat ang grupo sa Embahada ng Amerika sa Rojas Boulevard pero hinarang sila ng pulisya. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Natakam ang ilan sa bagong vlog ng Pangulo kung saan ibinida ang ilang pagkaing Pinoy at pwede rin itong pang-akit ng mga turista. Nakatutok si Mariz Umali. Ang daming talagang masarap na pagkain dito sa Pilipinas. Yan ang pagbibida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinakabagong vlog na pinamagatang Chibog. Sa dami-anya ng putahing Pinoy na maipagmamalaki sa buong mundo, siguradong epektibong paraan daw itong pang-akit ng mga turista. Gastronomic tourism kung tawagin dahil nagdadala talaga ng turista ang pagkain. Iba talaga ang flavor ng Filipino cuisine. Kaya nais daw niyang madiskubre ito ng buong mundo. Noong 2023, kinilala ang Iloilo City bilang UNESCO City of Gastronomy, kabilang ang tatak ng lungsod, ang La Paz Batchoy. Binida rin ng Pangulo ang matatamis na mangga ng Guimaras. Sobrang sarap, iba talaga sa lahat ng mangga na kain namin. Ang gulay na natong o laing ng bayan ng Pandan sa Catanduanes, pati ang maputahe ng sarili niyang bayan ng Batak sa Ilocos Norte. Siguro nakilala na ng lahat ng Pilipino yung bagnet namin na galing sa Batak. Nandyan din yung empanada. Ang daming masarap na pagkain. Basta't magandang presentation, maayos ang pagkagawa. Pwede mag-Michelin star. Sa Philippine Experience ng Department of Tourism sa Intramuros, tampok ang mga nakahahali ng pagkaing Pinoy. Sabi naman nagtitinda, pinakapatok ang lechong kawali, sisig at adobo. Bukod po doon sa mga ingredients, ma'am, kasama po yung buong pagmamahal sa pagluluto para mas masarap. Ano naman kaya sa tingin ng mga Pinoy ang pagkaing papatok sa mga turista? Adobo, sisig, sinigang, kuwek-kuwek, kikiam, tsaka cheese stick. More on street food po. Nagpapasalamat si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa pag-iendorso ng Pangulo sa gastronomy tourism. In promoting food tourism, we invite the world to embark on a memorable culinary journey to the Philippines where every experience is an unforgettable memory. Ika nga, pagkain ang lengguwahe ng pagmamahal ng mga Pinoy. At sa bawat putaheng ating ipinatitikim sa iba, hindi lang ang pagmamahal na ito ang ating ibinabahagi, kundi pati ang mayamang kultura ng ating lahi. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nagkakanap ng unang Pinoy astronaut ang Space Exploration Research Agency o SERA. Para sa mga interesado, tumutok sa report ni Rafi Tima.
Magkakaroon na ba ng kauna-unahang Pinoy astronaut? Isa na yung posibilidad sa programa ng Space Exploration Research Agency o SERA. Our next mission is going to see 6 new SERA astronauts fly to space, and the intention is to partner with 5 countries. One of the countries that we're considering allocating a seat to is the Philippines. Ang SERA ay itinatag para magkaroon ng isang global community para sa space exploration at research. Ang kanila daw misyon, magkaroon ng isang space agency para sa lahat. Ayon sa SERA, pag may sapat na bilang na Pinoy na mag-pre-register sa SERA.space, bubuksan na ang nominasyon para sa unang Pinoy sa kalawakan simula sa June 15. Kahit sino pwede mag-apply, basta 18 taong gulang pataas at may sapat na communication skills. Mula rito, pipiliin ang unang Pinoy na makakarating sa kalawakan. The candidacy is really about asking people to come and vote for you to be an astronaut. We're asking for Filipinos to choose their astronaut rather than us as an organization. Napili daw nila ang Pilipinas dahil kahit na may space agency na ang bansa, wala pang Pilipinong nakakarating sa kalawakan. Well, hopefully having an astronaut will help accelerate, or let's say stimulate conversations. It makes it become an idea that you can actually travel to space and this lifetime space is accessible. The sooner that nations become active in space, I think they're going to be able to lay the foundations for future commercial development. Sa programa ng SERA, partner nila ang Blue Origin na pag-aari ng bilyonaryong si Jeff Bezos. 31 astronaut na daw ang naipadala ng kanilang New Shepard rocket sa taas na mahigit 100 kilometro, lagpas sa hangganan ng atmosphere ng mundo at ng kalawakan mula pa noong 2021. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Investigasyon at solusyon sa mga reclamation sa Manila Bay ang hiniling ng grupong pamalakaya sa DNR. Kasunod po yan ang umunoy epekto nito sa kabuhayan ng ilang mga taga-Navotas. At nakatutok si Ian Cruz. Okay lang po, kami. Naluluha si Aling Norma nang magsalita sa kanilang kilos protesta. Di na raw kasi nila naani ang mga pinalaking tahong sa Navotas dahil dinimolish na raw ito na anya ay bilang paghahanda umano sa magaganap na reclamation sa Manila Bay. Sana itigil na ang pag-demolish ng mga tahongan. Paano kung maubos na talaga ang tahongan? Yun lang ang inasahan namin na panggastos sa araw-araw. Itigil na po yung reklamasyon. Dahil ang mga tao sa Navotas, sa Cavite, nagugutom na. Kasama sina Aling Norma at Aling Jennifer ng grupong pamalakaya na naghain ng sulat sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City at Philippine Reclamation Authority sa Makati. Ito ay para hingin ang dokumento at magkaroon ng investigasyon at solusyon sa nagaganap na reklamasyon sa Manila Bay. Pero ayon sa Philippine Reclamation Authority, wala pang bagong go signal para mag-resume ang reclamation project sa Navotas. Ang nagpapatuloy na cleanup program sa Manila Bay daw ang dahilan ng demolisyon ng tahungan sa Navotas. This is not in relation to the proposed reclamation, but in fact, this is an activity in relation to the compliance do sa mga mandamos requirement. So this is also related to the cleaning up ng Manila Bay. August 2023 nang suspindihin ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasa 13 reclamation project sa Manila Bay. Pero bago natapos ang 2023, nakapag-resume na ng operasyon ang 2 reclamation sa Pasay ayon sa PRA. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng DNR sa isyong ito. Ayon naman sa PRA, wala pang bagong aprobadong reclamation sa ngayon ng DNR at Office of the President. Ang ini-expect naman namin is kapag nakapag-submit na ang DNR ng report, the OP would endorse the said report to PRA for appropriate action. Doon yung mangyayari yung pwede na naming i-lift or i-resume yung reclamation. Kaakibat rin daw ng reklamasyon ng dredging ng panambak na buhangin at lupa mula sa Manila Bay at kalapit na probinsya na isa pa sa ikinababahala ng pamalakaya. Yung kinukuha ang pantambak niyan, ito na lang yung natitira na coral reefs ng Manila Bay, no? Na pinagmalaki ni dating Pangulong Duterte after 1 year ng Manila Bay Rehabilitation Program nila. Pero ito, winasak na yan, halos wala na yun. Merong areas malapit sa Marigondon, pero we already took note of that na
kakaibang implementation at conditions yung nabigay sa amin pagdating sa Marigondon, na specifically sinasabi na yung activities namin should take into consideration yung proximity ng coral area doon sa may area ng between Marigondon and Nasugbu. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Hindi lang isa, kundi 4 na malaibong adarna ang nasilayan sa Mount Apo Natural Park sa Cotabato. Yang ibong Philippine Trogon o mas kilalang anak ng tribong Obo Monuvo. Endemic po ito o sa Pilipinas lang makikita, pero ang good news sa ngayon ay least concerned pa ang conservation status nito o hindi pa naman papaubos. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources sa Soc-Sargen, ito na ang pangalawang pagkakataong naidokumento ang naturang ibon habang nagsasagawa ng Biodiversity Monitoring System nitong Abril. Taong 2023 nang huling may namataang ganito ang DNR sa Mount Apo. Mga kapuso, meet the cast ng upcoming Cinemalaya film na Balota. Ang bibida riyan, none other than primetime queen, Marian Rivera, na may mga bago na namang dance challenge. Makichika kay Nelson Canlas. Bago mag-cast ng Balots next year, ipakikilala muna sa atin si Teacher Emmy sa pelikulang Balota. Pagbibidahan ni Marian Rivera ang pelikula na entry sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival ng GMA Pictures and GMA Entertainment Group. Na-excite ako dun sa character at iniisip ko kung paano ko siya isasabuhay yung buhay ni Emmy. Kasi talagang napaka-tough. Tapos siya may pagkakomedyante. Tapos grabing prinsipyo niya sa buhay. Parang sort of meron ka namang ganun. Oo, kaya parang sarap paglaruan ng character. Inspired ang pelikula sa mga tunay na tao at pangyayari tuwing eleksyon. Tatalakayin ito ang mga kwento ng isang land grabber at isang dating sexy actor na magkakatunggali para sa pagka-mayor ng isang bayan. Ang karakter ni Marian ay isang gurong nagsisilbi sa eleksyon na mauuwi sa gulo. Itatakbo ni Teacher Emmy sa gubat ang huling kopya ng mga election results na laban para sa kinabukasan ng mga minamahal niya at para sa kanilang kaligtasan. Ipinakilala na ang cast kabilang sina Nico Antonio, Rahil Birria, Will Ashley, Royce Cabrera at certified funny and viral content creators na sina Sasa Girl at Esneer. Kabilang sa mga dumalo sa story conference para sa pelikula, si Vice President for Drama Productions, Cheryl Ching C., at iba pang executives. Para sa direktor nitong si Kip Oy Banda, challenge na gawing enjoyable at hindi mabigat ang pakiramdam na ibibigay ng pelikula. Humor. I think humor is an essential element. Very effective for me ang satire, and we don't really see a lot of satire anymore. Hopefully this helps bring the satire genre back, poking fun at politics, and then that's your way of making people subconsciously accept that reality. Ang ganda rin ng message talaga ng Balote. Kaya sabi ko talaga, kailangan ko talaga magawa. Yun naman ang maganda kapag gumagawa ka ng isang proyekto, minimake sure mo talaga na meron silang matututunan o meron silang maiisip na, ay, ano bang dapat kong gawin? And speaking of challenges, after ng kanyang viral dance challenge, may panibagong pakulo challenge si Marian. Yan ang Alien Dance Challenge. Mapapanood ngayong gabi ang Out of This World steps ni Alien Grace sa My Guardian Alien. Hindi raw ito urungan ng cast ng show. Kayo mga kapuso, kakasaba kayo? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Aralian. Miss Vicky, Pia, Emil. Thanks, Iya! Salamat, Iya. Samantala, bago tayo magpaalam, maraming salamat po muli sa mga bumubuo ng 18th Gandingan Awards ng UP Los Baños. Salamat po sa mga pagkilalang ito. Nakaka-inspire po. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales.
Salamat po sa UP Los Baños at sa Gandingan sa mga pagkilala ito muli. Ako naman po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Congratulations, Ma'am Vicky. Congrats din. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.